Araw ho na Lunes today. Ano ba ang ating issue? Nako, magpapasko na nga eh. Ilang araw na lang, 16 days more to go before Christmas, my dear countrymen. Ha? Talaga naman, ano ha? Ilang araw na lang, ilang tulog na lang. By the way, next week nga is Monday, the start of Simbang Gabi Simbang na. Gabi, 16? Oo. Simbang Gabi na. Bali, actually, meron yatang gabi na ng linggo. Anticipated Mass. Anticipated Mass na tayo. Para sa mga Katoliko. But yesterday is Mama Mary's Immaculada Conception. Pero medyo, yung liturgy, yung Mass, is Ngayong ngayon pa rin araw. gagawin because pumasok po ng Sunday para sa mga Katoliko. Alam nyo mga kaibigan the patron saint of the Philippines is none other than Mama Mary. May mga patron saints sa mga bawat what do you call this? Lugar. Religious, sa mga Katoliko sa bawat lugar. Pero the patron saint really of the Philippines is none other than Mama Mary. Kasi nanay nga ni Jesus di ba? At sabi nang ba't yung dinadasalan si Mama Mary? No, hindi ho namin dinadasalan si Mama Mary. Hindi ho kami nagdarasal na talagang totaling sa kanya. Kami po'y umihingi ho ng gabay, patnubay at tulong sa kanya dahil nga sa story, kung babalikan natin ang nakaraan, siya yung ina Diba? At alam mo naman, diba? Ang hiling ng ina ay hindi, kung mabuti ang isang anak, ay hindi mahindian ng anak. Oo. Tama? Oh. Ngayon lang naman yung may mga magulang na hindi sinusunod po yung kanilang mga magulang. Matitigas na ho ang ulo ng iba. But anyway, ilang araw na lamang nga ho Pasko mga kaibigan. So kumusta po tayong lahat? Abala ho ba tayo? Abala na ho ba tayo sa lahat? Preparation for the upcoming Christmas, mga reunions. Nakabili na ba tayo ng mga pangregalo sa mga inaanak natin, mahal natin sa buhay? Ano bang ihahanda natin? Di ba yun yung mga pinag-aabalahan natin, partner, no? Na minsan nai-stress tayo dahil sa mga bisita siguro natin. Correct. Yung mga palaro, etc. Mga regalo. Yeah, parapol po natin. Pero mga kanyusik, mga tanong lang ho yan na ginagawa natin at pinaplano po natin kapag sumasambit po ang ganitong panahon, no? Ang Christmas season. Pero ang tanong ho natin dito, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Pasko o Christmas, partner? Ang sasabihin ng iba, of course, the birth of Jesus Christ. Tama? Yung kapanganakan ni Hesus Kristo. Although, maraming hindi naniniwala na December 25 pinanganak si Kristo. Pero traditional na yon at nakagis na ho natin na December 25, we celebrate the birth of our Lord and Jesus, our Savior Jesus Christ. Pero ano nga ba talaga ibig sabihin? Tama naman ho tayo. Maliban sa kapanganakan ho ng Panginoong Hesus Kristo, ay mga kapatid, nandyan ho yung diwa ng Pasko na pagbibigayan, pagmamahalan, pagpapatawad sa kapwa. Amen po yan sa ating lahat. No? Amen po yan. Pero, ano ba totoo? Ano ba talaga? Diba? Sa akin po mga kaibigan, pinagnilay-nilayan ko ho ito kagabi. Sa tagal ng panahon, ang isang diwa ho ng Pasko na ito, ang dapat pala natin gawin ay magpasalamat po sa ating Ama sa Langit. Magpasalamat sa Diyos may kapal, ito pong dumarating taon-taon na itong selebrasyon na ito. Bakit to kanyo? Dahil po sa pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak, na maging anak ng tao, the Son of God, na naging Son of Man. Diba? Ang salita, kung babalikan ho natin ang Biblia, na nabanggit po ni Propeta Isaias, na salita na naging tao. Bakit ko po sinasabi yon? Kahit basahin po natin sa Isaias, mga kaibigan, na nabanggit ho niya, nasabi ho niya, nasambit ho niya even sa Bible, na ang ina at ama ni Maria ay magkakaanak ng isang babae. At sino ho yung babaeng yun, mga kaibigan? Siya ho ang magiging daan para mailuwal ang anak ho ng Diyos na maging tao. Na maging anak ng tao. Diba? At yan po ay si Kristo, ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kaibigan.
Ang dahilan, dahil sa sobrang pagmamahal po ng ating Ama sa Langit sa atin, gumawa ho siya ng paraan para tayo po'y mailigtas sa ating mga kasalanan na dahilan kaya po tayo nahiwalay sa Diyos. Amen? Amen. So dapat isa yun, partner, sa pinagpapasalamat natin na maraming salamat, Father God, Ama, Yahweh, di ba, Jehovah. Thank you for the love sa aming mga anak mo na nagkasala sa iyo. Kundi dahil sa iyo ay hindi namin makakamit ang kaligtasan ngayon. Na dahilan, di ba, mga kasalanan, na dahilan kaya kami naihiwalay sa iyo. Di ba? Sa tagal ho ng panahon, mga kaibigan, matigas ho ang ulo ng tao. Even noon pa, panahon pa ho ng Old Testament. Talagang ang tao po ay nawawala sa wisyo, mga kaibigan. So isang dahilan po yan. Kung babasahin po natin at babalikan po natin, ito po yun Diba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the beginning, mga kaibigan. The birth of Christ is the beginning of everything. Amen? Amen. That's the beginning of everything. Nakakalungkot lang ho na sa panahon natin, sa tagal ng panahon, I'm already 50 years old. Pero ang natutunan ko, mga kaibigan, share ko lang ho sa inyo, ay ang ipamulat sa atin na ang araw ng Pasko ay bigayan, kasiyahan, katuwaan, regaluhan, ninong at ninang, di ba? Yan yung inaabangan at yan din ang turo ho natin sa mga bata, tama? Correct. Kaya yung iba kaya kumuha ng ninong at ninang Madaming ninong at ninang. Maraming ninong at ninang para pagdating ho ng Pasko, madami din silang regalo. marami din. Pero mali ho ang turo ho natin sa ating mga anak. At hindi ko naman sinasabing mali din ho ang turo po sa atin. Na dapat sa mga ganitong panahon, taon-taon na dumarating nito, pasasalamat po sa Diyos, mga kaibigan. Thanksgiving. Diba? Thanksgiving ho. Dahil dumating si Kristo sa buhay po natin, dumating si Kristo sa mundong ito, nagkatawang tao po, mga kaibigan. Diba? Para maligtas po tayo sa ating mga kasalanan at muli ipamulat sa atin, ituro po sa atin ang utos ng Ama sa Langit. Yun po yun. That's the meaning of Christmas. It's not just giving love. Well, the love is there because God is love. And God loves us unconditionally. That's why nangyari po iyon. Di po ba? Sana po yun ipamulat natin. Ang nangyayari po sa atin, it's more on the material things Kung ano yung meron ng mundong ito Yun po yung niyayakap po natin Yun yung nagiging meaning ho ng Pasko sa atin Party-party, reunion. Ang tanong ko ho doon doon ba sa reunion na ho yan? Na meron ho tayo ay kasama ba natin ang Panginoong Diyos? Pinasalamatan ba natin sa reunion na si Kristo? Wala na. Pag nakita-kita na, wala na. Nakalimutan na ho natin ang diwa, ang message po ng Pasko. Di ba? Ang masakit pa doon, mga kaibigan, umattend ka sa reunion, sabi nga ho, pagkakaisa, pagmamahalan, sige, beso, paglabas mo, pinag-uusapan ninyo yung isang tao. Totoo yan. Pag-alis ninyo, nawawala na ho yung diwa ng Pasko. Na pagmamahalan, pagbibigayan, pagkakaisa, pagmamahalan, which is very, 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 very. Lalo na kung yung kasama nyo hindi ganon ka-successful yung naging buhay. Na pag-uusapan. Tama ba ho yun? Nandun ho ba yung diwa ng Pasko? Di ba nawawala po? Di ba? So, yun po yung gusto lang ho natin i-share ngayon na sana ipamulat natin sa ating mga anak, sa atin hong mga apo, even sa ating mga sarili. Dahil alam ko naman po kahit matanda na ho tayo, matanda na ho kayo, yun talaga nakagisnan ho natin di ba? Yung pamimigay ng regalo, ang pamimigay po ng regalo, ang pamimigay po, ang pagkikipagkawang gawa, pagbibigay ho ng something to somebody is not only sa Christmas, mga kaibigan. Kahit anong araw ho yan. Dahil yan ang sinabi ng Diyos di ba? Makipagkapwa-tao.
Ang pagtulong ho sa kapwa, mga kaibigan, ay hindi lang ho sa araw ng Pasko. Dapat ho yan ginagawa. Diba? Hindi lang hindi lang ho sa araw ng Pasko. Kundi ho, talagang, Araw-araw. Hindi, well, Hanggat kasi may hanggat may pagkakataon. pagkakataon. Ang pagpapatawad ho, hindi lang ho sa araw ng Pasko eh. Ang pagmamahalan po ay hindi lang ho sa araw ng Pasko. Ang pagkakaisa po ay hindi lang ho sa araw ng Pasko. Pero bakit to? Dumating si Kristo, mga kaibigan, para magkaisa po tayong lahat. Unite with God, with Christ. Unite with God. Yun po yung purpose nun. Di po ba? Yun po ang ating sineselebrate ho ngayong darating na Pasko. So sana it's not the material things that we give, mga kaibigan. Kasi sa tagal ng panahon doon abala ka, abala ka because it's Christmas time. You're waiting for what? Your 13th-month pay, 14th-month pay, bonuses, etc. And abala kayo sa mall-wide sale. Abala kayo sa bagong damit, lalo na sa mga bata. Yun ang tinuturo natin sa mga bata na bagong damit, regalo, etc. Kung ano-ano ho ba. Yung paghahanda rin po, mga kaibigan. Tanong, ano bang pinaghahandaan po ninyo sa hapagkainan? Nakakalungkot nga ang isipin Real talk tayo Pagdating ng Christmas or 25, mga kaibigan, ang nangyayari ho, mas importante pa ho yung pagsalubong sa bagong taon. Ano hong ginagawa ho natin? Tinutulugan ho natin yung pagsalubong ho sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. The next day, parang wala na. On the 25th itself, wala na ho. Tama? Correct. Pero yung bagong taon, inaabangan natin at lagi pa nating sinasabi na, be good to me, 2025. Is 2025 your God? Is 2025 our Savior? No. No, it's not. Marami ako nababasang ganyan na, be good to me ha, year 2025. Bakit? Please be good to me. Yung bang 2025 na yan, mga kaibigan, na magbibigay sa'yo ng blessing, ng grasya? No, it's God. So you should talk to God. Lord, please give me this and that for the year 2025, for the coming year. Sana maging mabuti kung hindi ho naging maganda ang aming 2024. But ganun pa man, you have to thank God. Why? Because you're still alive. Buhay ka ng 2024, partner. Correct. Nalagpasan mo yung mga struggles, mga challenges. Those are the things that we have to put in mind, mga kaibigan. Napag-isipan po natin, pag nilay-nilayan po natin. Magpasalamat tayo sa Diyos na nalampasan ho natin ang taong ito. And here's another year. We don't have to wish 2025 be good for us, correct, all of us. No. We should mga kaibigan, sa Diyos tayo humingi ng guidance, pang-unawa sa pagharap natin sa susunod na bagong taon. Kasi another page siya ng buhay po natin Yes. Hindi naman ho tayo pabalik Hindi po ba? Tandaan po natin muli, mga kaibigan, sana isabuhay natin, isapuso po natin ang diwa ng Pasko. At hindi lang po pagdating ng Christmas 2025, pagdating ng 2026, iba na ang usapan. Bumaba, yun ang mali sa ating mga Pilipino ho Lahat po tayo guilty na ginagawa lang ho natin yung makabuting bagay kapag mga ganitong panahon. Pero after this, wala na. Iba na naman. Balik na naman tayo sa dati nating wisyo. Balik na naman po tayo sa ating dating mga gawain. Which is, pakitang tao lang ho tayo. Tama? Oo. Pakitang tao lang ho tayo sa kapwa-tao natin at ganoon din ho, pakitang tao tayo sa Diyos. Amen? Amen. Yun lang po yun. Huwag tayong matuwa sa anumang mga bagay na nandyan sa atin. Dapat, po tayo? Focus po tayo na salamat sa Diyos, salamat Lord, binigay mo si Kristo sa amin. At ngayon sinicelebrate namin taon-taon ito na pagpapasalamat po sa inyo. Salamat at pinadala mo siya sa mundong ibabaw na ito para mailigtas kami, mailapit muli kami sa iyo. Dahil sa tagal ng panahon, nalayo ang tao sa Diyos, partner. Diba? Correct. Yun po yung mga pakatatandaan po natin, mga kaibigan. Ito po sharing lamang ho natin, pero pakatatandaan natin din
yung pong binitawan ko kaninang Bible verse na napakaganda ho mga kaibigan. Ito po yung pagmamahal ng Diyos sa atin from the beginning na dumating si Kristo sa mundo na ang salita ay naging tao. Di ba? Sinasabi pa lang ni Propeta Isaiah, nagkatotoo, dumating ang katotohanan. So totoo ang Biblia mga kaibigan. Tandaan po natin John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Which is dapat yan po mga kaibigan ang ating kinikrave. Yung bang hindi lang ho pinaghahandaan pero yan dapat ang ating pinagsusumikapan. One of our mission in life, goal in life. Na tayo po'y maligtas mga kaibigan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat po ng material na bagay na yan, nirigalo sa iyo, maniwala ka sa akin, wala pang 1 taon sira na yan. Walang tumatagal ho na gamit, mga kaibigan. Kahit nga gadget kahit branded pa yan. Meron at meron hong panahon na yan po ay masisira. Di ba? Ang bakal ho, mga kaibigan, darating at darating ang panahon na yan po ay kakalawangin. Pero ang salita po ng Diyos, darating ang panahon, mawawala ka sa mundong ito. Pero ang salita po ng Diyos ay never na mawawala po, mga kanyusik. So yun lamang po, sana po ang Paskong darating, itong ating pinaghahandaan, wag lamang po para sa kung ano material na bagay at kasiyahan, kundi po mga kaibigan, huwag kakalimutan ang pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang desisyon na magkatawang tao ang kanyang anak para po sa ating kaligtasan. This is the start ng lahat. Okay? Amen? Amen.